Dinarayo sa isang barangay sa Tampakan, South Cotabato ang isang imahen ng Santo Niño. Naghihimala raw kasi ito. Kabilang sa mga pinagmilagruhan daw ng imahen, ang ilang matatandang may malubhang karamdaman. Makibalita tayo kay Jennifer Solis ng GMA Gensan. Dinarayo ng mga may sakit ang bahay ng pamilya Dizon sa barangay Kipalbig, Tampakan, South Cotabato. Ito'y matapos mapabalitang nagpapagaling umano ng mga karamdaman ang kanilang imahe ng Santo Niño. Kwento ni Julie, bago lang daw ang rebulto sa kanya. Hinuhulog-hulugan daw niya ang pagbayad dito. Hanggang isang araw, pabiro raw niyang kinausap ang imahen. Doon na raw ito biglang gumalaw na tila sinasagot ang kanyang mga tanong. Utang yan. Nagkatok yan dito sa bahay. Sabi ko, wala akong pera. Silig niya, Santos ang tumawag sa'yo. Sabi yan ang nagbinta. Tapos sabihin ko, wala akong pera. Kunin mo na siya. Isa raw sa mga napagaling ng Santo Niño ang 35 taong gulang na si Nanay Joleta Ibrao na may sakit sa puso. Tuugit ko, ma'am, nga himala ng Santo Niño nga nagbulig sa akon. Eh, siyempre, damo na nga doktor. Siya lang gid nakaano sa akon. Dahil gumanda na ang pakiramdam ni Nanay Joleta, hindi na siya bumalik sa doktor para ipasuring muli ang kanyang kalagayan. Karamihan sa mga dumadayo dito ay mga matatandang mas pinipiling magpagamot sa himala umano ng imahe ng Santo Niño kaysa sa doktor. Kwento ni Lolo Jose Ugabang, matagal na niyang hindi maigalaw ang kanyang katawan matapos siyang ma-stroke. Pero matapos daw niyang hawakan ng Santo Niño, maayos na niyang naikikilos ang kanyang mga balikat. Magaan man akong huna-huna na. Ay, marang bintahan naman ito. Akong ganyan di man may isa, karon asa naman. Tumanggi munang magkomento ang simbahang Katoliko hinggil dito. Dati nang sinabihan ng simbahan na hindi dapat basta-bastang pinaniniwalaan ang mga itinuturong himala. Mas mahalaga pa rin daw ang taimtim na pagdarasal. At kung may sakit, mas makabubuti ring magpakonsulta sa mga eksperto sa medisina. Jennifer Solis, Nagbabalita, Pilipinas.